Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, dalawa ang pag-uusapan natin ngayon. Una, itong si Leni Robredo. Kumakalat ngayon ito sa social media at sa mainstream media na itong si Leni Robredo, pag-alis niya bilang Vice President sa Pilipinas, ay may plano itong maglunsad ng mga inisyatibo laban sa disinformation at fake news. Okay? Yung mga naninira sa kanya, yung mga fake news na siniraan siya, lalabanan ni Leni Robredo pag alis niya bilang Vice President. Yan ang itatalakay natin. Pangalawa, itong mga PSG nag-iikot sa National Museum na ito yung lugar na mag-inauguration itong si BBM. At meron ng mga air assets na nag-iikot sa lugar ng National Museum. Mahigpit ang seguridad na ng pamahalaan. Okay? As early as now, nag-iikot na ang mga seguridad, yung mga air assets, yung mga helicopter, eroplano, yung mga military, at saka yung mga PSG, dinouble check na ang area. Yan ang pag-uusapan natin. Okay? Pero bago ang lahat guys, bago natin itatalakay itong mga topic na ito, importante na mag-like kayo sa video na ito. Okay? Like muna. Okay? Importanteng mag-like kasi para kakalat ito sa taong bayan. Okay? Maraming makaalam sa balita natin. Like na. Okay. 1, 2, 3. And subscribe to my channel, Donmar TV. Marami ritong hindi pa nakasubscribe. Please subscribe. Okay? Hit notification bell para updated kayo, ma-notify kayo sa mga balita ang kagaya nito. Okay? So pag-uusapan natin itong si Leni Robredo. Binalita ito ng mainstream media. At itong spokesperson ni Leni Robredo nagsalita rin na plano ng grupo ni Leni Robredo na maglunsad ng mga inisyatibo laban sa disinformation at fake news. Meaning, si Leni Robredo ay tutuhanin at handa na pag-alis niya sa Vice President, parang hahabulin nila yung mga bigay ng disinformation at fake news laban sa kanya. Magre-react at mag-comment tayo dito. Okay? Ang reaction ko dito, para sa akin, number 1, Leni Robredo, hindi na ito kailangan. Alam nyo ba kung bakit? Kasi kapag wala ka na sa pwesto bilang Vice President, hindi ka na pag-uusapan ng mga tao. Basta manahimik ka lang. Okay? Yan ang number 1 na reason. Kaya useless ito. Pangalawa, Leni Robredo, huwag kang onion skin. Kasi si Pangulong Duterte nga, maraming mga paninira na below the belt na alam nating fake news na talaga, hindi pinapansin ni Pangulong Duterte. So huwag mo ring pansinin. Kasi hindi ka na relevant, hindi ka na Vice President, basta manahimik ka lang, walang maninira sa iyo. Okay? Pangatlo, hindi maninira ang tao sa iyo, hindi magbigay ng masamang salita ang taong bayan sa iyo kapag susuporta ka lang sa programa ng gobyerno. Sinisiraan kasi kayo kasi galit ang taong bayan sa inyo. Hindi ko naman tinotolerate. Alam ko namang mali yung paninira, di ba? Mali talaga yung mga paninira. Pero ang sa akin lang ba, nag-comment ako, siguro sinisiraan kanila kasi galit sila sa mga galawan mo na lagi kang negatibo sa mga galaw ng pamahalaan instead of supporting Duterte nung panahon nyo. Di ba? Vice President ka, part ka ng gobyerno, dapat susupport ka. Ang nangyari is lagi kang lagi kang oppose ng oppose, lalo ka tuloy
ah, sinisiraan ng taong bayan. Ako, hindi naman ako maninira sa iyo kasi ako, itong mga komento ko, binabase ko ito sa kwento ng mainstream media. Kung ano yung mga sabi ng mainstream media, mga balita tungkol sa iyo, mag-comment react ra ako. Kung tama ba yun, ganun, di ba? Para sa akin yung mga paninira ng taong bayan, komento lang yun, reaction lang yun. No? Yung sabihan kang lutang, oo nga, may instances talaga na nalulutang ka kasi yung mga mga linya mo sometimes paepal eh. So sa aking advice, Lenny Robredo, sometimes masakit man itong sabihin, sometimes epal ka kasi eh. Paepal ka kasi, no? Yung mga tinulong mo, binilang mo yung mga kapag tutulong ka ng isang bagay, hindi mo dapat yan i-mention yung mga tinulong mo. Hindi yan dapat. Let them discover anong mga tinitulong mo. Ikaw yung mga interview mo, tinulungan ko yung Marawi Siege, yung ganun. Hindi yung dapat yun eh. Si Duterte nga, hindi nga niya pinagsasabi yung mga, mga magandang ginagawa sa Pilipinas. Let the people discover what you have done to the Philippines. Ganun sana, Leni Robredo. So guys, libre kayong mag-comment react dito sa galawan ni Leni Robredo. Tama ba na pag-alis niya bilang Vice President, hahabulin niya, gagawa siya ng inisyatibo laban sa gumawa ng disinformation at fake news sa kanya? Para sa akin, lahat ng mga politiko naman ay nakaranas ng sinisiraan, di ba? Natural lang yan, Leni Robredo. Huwag mo nang habulin yan. Okay? Mag-comment react kayo sa galawan ni Leni Robredo. Pangalawa nating pag-uusapan ay itong may mga air assets na, eroplano sa military. Nag-iikot dyan sa National Museum sa lugar ng inaugurasyon ni BBM this coming next Sunday. Okay? May nag-iikot na. May mga PSG. Ito, tunay ito na picture ha. Balita ito na mainstream media. Nag-iikot na ang PSG. Dinouble check na ang mga area, mga buildings near the National Museum. Kasi mahigpit ang seguridad sa first day inaugurasyon ni BBM. Okay? Ganito katindi ang seguridad. Okay? Balita ito. No? Kumakalat ito ngayon. Sabi nila may 500 katao na security force. Meaning, pagbantayan sa daan, sa mga buildings, 500. Marami yan ha. Kahit 100 nga, marami na yan eh. So, ganyan katindi. May maraming manunood dito. Hindi pwede na isang lugar lang ang manunood. Talagang siksikan ito. Kaya ang mga kanto ng mga daan, may ilalagay silang maraming LED wall para lang makita at marinig si Bongbong Marcos sa speech niya sa inaugurasyon niya this coming June 30. Okay? Ganyan katindi. Okay? At hindi magpapahuli itong militanteng grupo. Yung magrarally, militanteng grupo, si Renato Reyes. Humihirit sa balita na magrarally raw sila sa Liwasan Bonifacio Freedom Park. This is 1 kilometer away from the National Museum, the area of inauguration. Doon sila magrarally. Sabi ni Renato Reyes na magrarally raw sila para ipaalam sa gobyerno ang mga problema. Okay? Paalam nila. Day 1 pa lang nagrereklamo na sila. Gusto nilang ipaalam ang kanilang mga reklamo sa gobyerno. Okay? Mag-comment react tayo dito. Ang sa akin lang, hindi na dapat kailangan yung magrarally-rally. No? Kasi useless, waste of energy. Hindi na dapat kailangan yan.
no? At sabi ng mga kapulisan at mga security force, sabi nila na ito raw mga magrarally sa Bonifacio, babantayan na walang disruption na mangyayari. At sabi naman ni Renato Reyes, yung Renato Reyes, yung malaki yung mataas yung baba, no? Sabi niya na wala raw mangyayaring disruption. Yan ang promise niya. So hopefully, hindi kayo manggugulo kasi yung kapulisan natin is also ready na babarahin yung mga kung merong disruption. Okay? So sabi ng workforce, yung security force, sabi nila na kapag lalabas ito sa area nila sa Freedom Park, sa Liwasan Bonifacio, na magrarally sila, kapag lalabas sila, ay talang haharangin sila to prevent disruption sa inaugurasyon. Okay? So yan ang mga galawan. Ngayon, ang tanong, tama lang ba itong mga ginagawa ng mga militanteng grupo na magrarally sa day 1 ni Bongbong Marcos sa inaugurasyon? Tama lang ba ito? Okay? Rireklamo sila mag-rally. Tama ba ito? Para sa akin, hindi. Mag-comment kayo. Libre kayong mag-comment, react sa galawang ito. Okay? Tama lang ba ang mga ginagawa ng PSG at yung mga air assets na umiikot na ngayon sa area ng inauguration? Mag-comment, react sa ating balita. Libre yan. Okay? So, hopefully, good luck to Bongbong Marcos. I was dying inside. Ito talagang si Isko Moreno. Nadadala ako na last song syndrome ako. Dying inside. Ano kaya si if si Isko Moreno yung maging presidente, sasayaw siguro siya sa inauguration, no? I was dying inside to hold you. President na ako. Ganun yun naman siguro yung gagawin ni Isko Moreno. So, ayan guys ha. Patuloy nating ipagtanggol itong si BBM at si Inday Sara Duterte at sa outgoing president na si President Rodrigo Roa Duterte. Okay? Mahalin natin ang Pilipinas. See you in my next video. And God bless everyone. I was dying inside to hold you.